long time no see. Kamusta po mga ka-dreamers? So, it's been a long time po na hindi pa ako nakapag-video and yun, sorry po, pasensya na at wala, yun nga ang mahirap kapag tinamad na wala na, tuloy-tuloy na. So this time medyo pahinga muna for the summertime. So wala. So kamusta na po kayo? I hope okay kayong lahat and sana nasa mabuting kalagayan. And this time pwede tayo ulit magkwentuhan. It's nice to see you again po mga ka-dreamers. Ayan, so kamusta na po ka-dreamers? Ito, today is October 9 I think. Tama, 9. So yeah, October 9 na. At ito, nag-start na mag-fall. So yung mga dahon dilaw na ulit. So ipapakita ko sa inyo. Ayan. So yan, medyo naglalagas na ulit. Makikita nyo naglalagas na ulit ang ating mga kapunaan. So nagiging dilaw na lahat. So yan, diba? So medyo nakakalungkot at mag-fall na naman. Yan, ganun talaga. So ganun talaga buhay. So after summer, fall, and then winter na naman. So mag-winter na ulit. Nakakalungkot pero okay lang, ganun talaga buhay. So isa sa mga nakaka-depress or nakaka-anxiety na panahon ang winter. So ako dati nung una bago ako makarating dito bago ako dito sa Canada, sobrang nakaka-excite kasi yellow, diba? Pero eventually hindi na hindi mo na may enjoy yung winter. Even yung mga Canadian din, hindi rin sila natutuwa. So a lot of Canadian din gusto na lang umalis kapag winter, gusto na lang magpakasyon sa ibang lugar na hindi malamig kasi talaga namang mahirap kapag winter dito. So depende sa lugar ng Canada. May Canada na hindi ganun kalamig, hindi nag-yelo masyado or walang yelo talaga. Meron namang place sa Canada na talagang sobra ang yellow or ang snow. Ang winter time is very hard talaga. Like here dito sa aking province, Saskatchewan province is prairie siya, so talagang malamig at saka yung winter talaga is talagang napaka-unpredictable ng winter dito. So yun yung minsan ng nakaka dito. Minsan talagang wow. Pero eventually pag nasanay ka naman, okay naman. Pero yun nga, hindi lang kapag parating na naman yung winter, nakaka-anxiety or depressed season na naman. Marami na naman tao mga medyo madidepress kasi nga malungkot yung panahon, mabilis na maggabi, mahaba na yung gabi. So yun, but we have to enjoy life. And yun nga, sabi nga na kasabihan na just go on in your life and live life to the fullest and enjoy enjoy kung ano man yung pang araw-araw mong buhay. And ayun, enjoy lang natin yung buhay natin, diba? So ano ba nangyari sa atin sa mga nakalipas na panahon at buwan? Ayun, nagdaan ang summer ng mabilis. Ang bilis ng summer ito. Tapos na naman yung summer. Tapos na pala yung summer. Fall na pala. So medyo nakakabitin yun. Ayun, so summer is done. Maraming nangyari. Patuloy pa rin ang buhay. So yun, kamusta na ba ang buhay Canada? Ang buhay Canada natin patuloy pa rin, malungkot, masaya,
halo-halo. So ngayon medyo naghihigpit pa rin ng Canada. Actually naghihigpit na ngayon ng Canada pagdating sa immigration. So marami ng mga changes na nangyayari. I'm not after sa yung tipong may mapauwi. Ang after ko lang is yung legal na pagpunta ng mga nakapasok dito is dapat yun talaga yung masunod. Doon ako after kasi syempre as an immigrant din ayaw din naman natin na may mga taong may hirapan din, di ba, na makapunta rito o makarating dito as long as na tama yung pagpunta nila rito legal. But nowadays medyo marami na rin nakikitang butas pagdating sa immigration dito sa Canada, and they have to address that problems kasi pag hindi pwedeng magaya ang Canada sa ibang bansa like US, UK, Australia o ano pa man. And actually nag-i-start na nga siya, so mahirap nang paalisin or mahirap nang i-monitor lahat ng mga nakapasok dito na hindi legal or they are still here pero wala nang status. So yun yung medyo nakakalungkot ngayon, but hopefully eventually maayos ang immigration and maging normal na ulit at maging fair sa mga totoong nag-a-apply ng tamang visa, yung mga talagang legit na gustong makarating sa Canada ng may maayos na papeles at talagang deserving na pumunta sa Canada or manatili sa Canada, and para mapanatili yung yung kung ano man yung kultura na meron ng Canada. So at least maging harmonious pa rin at diverse pa rin ang bansang Canada, kasi alam naman natin ang Canada is a very welcoming country pagdating sa mga immigrants. So we hope na sana maging maayos soon and matanggal na yung mga dapat matanggal or makita or malaman na kagad kung sino yung mga dapat na ialis dito sa bansa, kasi I know marami ng mga nagtatago ng mga imigrante na wala na silang status. So hopefully sana maayos na lahat and cross finger tayo dyan, di ba? So but nowadays actually ito summer is really good. Maganda ang naging summer. Napakaiksi pero ganun talagang buhay. Ayun, so sana ito mag-start ako ulit. sana mapagpatuloy ko ulit yung aking pag-video, pag-vlog, kasi yun nga yung goal ko. Meron akong ma-vlog or may ma-influence ako ng mga taong alam kong, or I don't know, basta I think yung someone na pwede kong ma-influence pagdating sa buhay-buhay and sa mga bagay-bagay na nangyari din sa atin sa buhay, di ba? And yun, sana supportahan nyo pa rin, manood pa rin po kayo, yung mga gustong makapanood or gustong mag-subscribe na po kayo, and sana lumaki yung ating community pa rin, and sana ma-inspire pa ako lalo na magpatuloy sa bagay na ito. Alam ko mahirap pero kailangan natin magpatuloy, and so sa mga susunod pa ng mga araw, mga buwan, taon, sana meron tayong mapakitang magandang content or may ipakitang magandang storya na kakapulutan ng aral, tuwa, or anything na pwedeng maka-inspire, maka-influence at maging kapapulutan ng aral sa mga manonood, di ba? And of course, pwede din kayo mag-share ng mga gusto niyo i-share sa buhay. And so like dito lalo sa mga abroad, sa mga nakapag-abroad, mag-abroad, may mga kamag-anak na nag-abroad, mga buhay-buhay natin na na pwede natin share, na pwede pag-usapan at pwede nating kapulutan ng aral, di ba? So, sige, share lang kayo, walang problema. At kung may comment kayo, walang problema doon. And palawakin natin yung community natin para mas maging open tayo dito. And of course, isa rin sa advocacy ko yung or I mean yung parang gusto kong is to
awareness din natin sa mental health natin, kasi it's very important na lahat tayo is mentally healthy, kasi mahirap pagka tayo medyo hindi magandang ating mentality, yung health natin sa mental hindi ganun ka stable. So, and yun, kung meron kayong mga gusto i-share, just let me share dito sa ating video para pag-usapan natin. Okay, so I don't know kung ito, I think I can tour you around sa area. Okay, let's go. Okay, let's go. Labas tayo ng sasakyan. Yeah, maganda yung araw ngayon. So yan, ito na, medyo fall na. Ito yung part na lagi kong pinupuntahan. So kapag ako nagsosolo, ito yung part na yan. Ito yung maliit na part dito sa aming lugar. Ayan, medyo nagfa-fall na. Ayan, lakad-lakad tayo rito. Ayan, thumbnail. Yan, kita niyo yan. Yan yung mga dahon. Ito yung mini lake dito. Ayan. Ayan, so maganda siya rito, nakaka-relax. So okay naman siya. Yan, so pa-fall na, pa-winter na naman, so fall na naman ulit. Ito yung park na madalas kong puntahan kapag ako off or minsan gusto ko mag-unwind. So yan. Okay, hopefully supportahan nyo pa rin ako, and see you on the next video, and please like, subscribe and share, and sana mag-enjoy tayo palagi, ingat tayo palagi. Okay, see you again, and goodbye mga ka-dreamers. Bye.